Susunod mga kababayan, dito tayo. Totoo yung sinasabi ko ha, totoo po yan. So dito po tayo mga kababayan sa sunod nating pag-uusapan. Itong kay Chavit. Nako mga kababayan, ito po yung isa sa rason. Ma'am Remy Kudo, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po. Ito po yung isa sa rason mga kababayan na kung bakit si Chavit ay sobrang galit. Hindi po galit si Chavit mga kababayan dahil po sa korupsyon sa ating bansa. Hindi po siya galit dahil sa si President Bongbong Marcos ang naging presidente at hindi po totoo yung mga sinasabi niya na si PBBM daw ay mastermind sa korupsyon sa ating bansa. Wala pong katotohanan yun. Ano nga ba ang rason kung bakit siya nagagalit? 'Di ba? Kasi ang rason po mga kababayan kung bakit siya nagagalit, napipilayan kasi ang kanyang negosyo. Napipilayan ang kanyang negosyo. Bakit? Ang pinakamalaki kasing negosyo ni Chavit mga kababayan, isa dyan ay ang Metro Walk. Sa Metro Walk kasi mga kababayan, napakalaki po niyan. Maganda ang Metro Walk kasi nakatira ako niyan dati sa Marco Polo kami. Tapos harap namin Metro Walk, pagbaba mo Metro Walk na yun eh. Malapit sa Meralco, yung malaking ng Meralco. Diyan kasi sa Metro Walk, may mga bar yan. May sugalan, may bar, may kainan, may banda. Yung harap ng Metro Walk, yan parang U, no? Basta parang oval siya, pag ganyan. Yung buong niyan, mga bar yan. Magandang pasyalan dyan, mga mayayaman ang mga pumasyal dyan. Mga kababayan, yung BGC dati, walang-wala sa Metro Walk yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Yung Metro Walk, grabe ang ganda dyan. Sobra, hindi ko ipagpapalit sa BGC ang Metro Walk. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Hindi ko maipagpapalit ang Metro Walk sa BGC. Ganyan po talaga kaganda ang Metro Walk. Yung BGC ngayon, ikot-ikot, Blowing Eagles dyan sa Ortigas. Grabe kaganda po talaga ang Metro Walk, sobra. Walang-wala yung Quezon City, di ba? Pinagiba ba? Yes, Ma'am Maria Fipalisok. Yan po sa rason na si Chavit ay galit. Kaya niyang umubos at pumundo ng pera para magkaroon ng one-time, big-time rally. Bakit? Para sakali siguro na matinag si PBBM, matakot sa kanya, hindi sirain. So ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo, ang totoo po na galit si Chavit dahil po dito. Ito po nakarating sa akin na napanood ko, ito po mga kababayan. Ayan po. Ayan, sinira na po. Ayan po yung mga dati, di ba, yung mga yan, mga stall yan, mga bar. Di ba mga bar yan dati, mga kababayan? Ito po siya, Ayan, sinira na po, dinimolish na. Mga kababayan, isa yan sa rason na kung bakit, mga kababayan ay galit na galit. Napakaganda kasi talaga dyan at ang laki ng kita dyan. Ang laki talaga ng kita dyan mga kababayan, yung Metro Walk na yan. Ang ganda. Ang ganda ng dyan, sa totoo lang mga kababayan, ang ganda po ng business dyan. Tiba-tiba talaga siya dyan. May sugalan, may bar, may kainan, may mga mamahaling restaurant. Ganun po yun mga kababayan. No? Kasi ako mismo dyan, ay nakatira ako sa harap dyan, Marco Polo kami dati. So, maganda po talaga mga kababayan. Yun nga lang, kaya po isinira po yan or dinimolish kasi gagawaan po yan ng subway, no? Na kung saan yan po yung sa build ni Digong. Di sana kung ano man yan, noon pa man, dapat hindi na pumayag si Chavit niyan. Dapat kinausap na niya si Digong. Kasi proyekto ni Digong yan, ipinagpatuloy lang. Yeah? Na which is blueprint ni Marcos Sr. yan. Sinunod ni Digong, ngayon ay sinalo ni PBBM. Na kung saan, putol na dapat yan. At ang Quezon City nga, hindi dapat na, di ba, yung sa Quezon City parang, di ba, pinutol yan. 'Di ba? Government ba yan? Hindi po, Ma'am Maria Fipalisok. Hindi po siya government, private property po ni Chavit yan. At sabi nga ni Peebles Talakera na paano daw nangyari na naging kay Chavit yan, questionable daw yan. Kasi sequester daw yan noon, na dapat ang nagmamay-ari dyan is mga Marcos. Na sequester yan nung panahon ni President Cory Aquino. So, nung naagaw ng PCGG, ng ni Cory sa presidential
anong tawag doon, yung corruption group ba yon, no? Parang ganon. So na-sequester yan. Nagtataka ngayon ang tao kung bakit napunta kay Chavit. So ngayon mga kababayan, dito mo masabi na hindi weak si PBBM. Kung kaya nga nagwala si Sabit dahil nagiba ang impyerno ng kanyang itinayo sa Metro Walk, hindi pa napagbigyan ng posisyon ang pamangkin niya sa PCSO. Yun talaga mga kababayan, is malaki talaga ang kita dyan, sa totoo lang. Actually mga kababayan, walang-wala yung BGC. Dati kasi yung BGC kapag ang ano kasi, yung mapuno kasi yung mga bar dyan sa BGC at medyo pricey. Metro Walk talaga. Marami dyan, mga kababayan. Mga foreigner talaga. At saka yung bar pa ng Metro Polo, yung Marco Polo Hotel, nako, tiba-tiba, puro foreigner ang mga nandyan. At saka yung ano pa, yung likod ng Meralco is malaking village po yan. Mga bilyonaryo po yung mga nakatira dyan. Yung gardens, ano ba yung pangalan ng gardens na yan? No? So, dyan mga kababayan ay medyo malaki-laki po. Parang ano yata, White Plains yata yan. No? Yung gardens dyan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ngayon nila sabihing weak si PBBM. Di ba? Dami daw nakuha ng mga kronis noon. Sabi ni Ma'am Ay Malayko. Ayan, Corinthians ba yan? Ma'am Silpa Glory. So yun po mga kababayan, Corinthian Garden. Alam ko may bahay yata sila Big Soto dyan eh. Marami mga politician. So ngayon mga kababayan, yun ang kinagalit ni Chavit ngayon na kung saan ay giniba nga. Ito po Ito mga kababayan, nasaan ba yan? Ito dahilan bakit galit na galit si Chavit kay PBBM. Magagawa na ang Ortigas Station ng subway, pinipigilan lang ito ni Chavit dahil inangkin niya ang Metro Walk na hindi naman legally sa kanya. Kaya pala. Tapos, ayun. Kaya pala, ganun pala yun mga kababayan. No? Kaya pala natagal kasi nga, inangkin daw na hindi naman daw legally sa kanya. Ayan. Naku mga kababayan, sinira nga naman. Kasi kung i-research nyo talaga mga kababayan, maganda talaga ang Metro Walk. Ayan, Metro Walk Ortigas. Ayan, ito po mga kababayan. Maganda siya. Super. Oo. Ito po siya mga kababayan, ang Metro Walk Ortigas. Ayan. Malawak po yan. Tapos minsan, pagka weekend dyan, may banda dyan, nakaharang yung band dyan, yung stage. Tapos may kumakanta dyan. Eto, nakapaligid dyan. May mga sugalan, mga bingo, may mga kainan, mga Korean mga Korean na restaurant, tapos mga bar sa baba. Yung suki, kung pupuntahan dati na bar dyan, yung Flair. Na kung saan dyan, dito banda yung Flair, dito, Flair bar yan. Na kung saan dyan nagpiperform ang mga Mocha Girls. Kaya nga, alam nyo na, bakit si Boss Mike, dyan din si Boss Mike dati namamasyal sa Metro Walk sa Ortigas. Kasi nga, yan ang magandang pasyalan nung wala pang BGC. Dyan. Yan sila Banatbay, dyan dati laging tumatambay yan. Kasi nga, nagbibit-bit yan ng mga alaga niyang Mocha Girls. Kaya dyan sila nagpiperform. Alam nyo na. Kaya sabi ko sa inyo, yung kwento ni yung Kent Times, 'di ba? Kent Garcia Times, 'di ba? Kung may Manila Times, may New York Times, ako din may Kent Garcia Times. 'Di ba? Ganun 'yan. Diyan sumikat ang Mocha Girls. Diyan sila Banatbay nung wala pa masyado yung BGC at saka ano pa yung Makati, medyo ano pa yan libingan pa ng ewan ko yung hindi pa ata nabenta ni Ramos yung Makati, hindi pa na-develop yung Taguig. So, diyan sila. 'Di ba? Ma'am Sonia Magdayo, I'm watching from Quarry Bay, Hong Kong. Gustong-gusto ko talaga dito sa'yo manood. Maliwanag na intindihan ang mga pangyayari sa Pilipinas. 'Di ba Ma'am Sonia? Nakita mo na ba Ma'am Sonia yung isang OFW dyan sa Hong Kong na minaltrato ng anak ng kanyang amo na may something? Buti na-rescue siya, no? Diyos ko, mga kababayan.
'Di ba? Oo, susi ka na Sir Ken times. Ken times. 'Di ba? Watching from Vienna, Austria. Oy, Ma'am Mildred, kumusta si Harry Roque diyan? Pag nakita mo, ipasuplong mo na. Alright? Yes, Corinthian. Ken, kasi yung employer ko noon, kaibigan niya yung may-ari ng isang chocolate factory. Tapos ako naman, noon secretary sa Rent Bridal Car. Sabi ni Ma'am Emily Bermijo. Ano ba yung chocolate factory? Ayan ba yung may bahay doon sa may papuntang Cubao? Yung chocolate kingdom, ano ba yon? Chocolate Castle ba yon? Yung may mga malalaking langgam na nakadikit sa pader na isasara na nga daw ngayon kasi walang magmamana kasi nasa Amerika na lahat yung mga anak. Ganun yun mga kababayan, di ba? O Ma'am Silly Dolog, may galab siya dyan sa Belgium. Rial, ayan, Lawrence, Buenos Dias from Madrid, Spain. Buenos Dias, buenas noches, gracias. Hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, gracias. Marunong ako magsalita ng Spain or Spanish, ya. Mi ultimo adios. Ay, hindi pa pala tayo mag-end. So yun po yun na mga kababayan, yung patungkol dyan kay Fiabet. Si Fiabet hindi pumapayag na i-demolish ang kanyang metro walk, di ba? Kasi mga kababayan, mahirap talaga. Mawalan at mapilayan talaga siya ng negosyo. Di ba? La puerta de amor. Dulce. Tawag doon, dulce de amor. Ano ba yun? Dulce de amor ba yun? Regaso dulce de esbiber. Mabuti pinaggiba na yan. Ay, malaswag. Yeah. Ma'am Susie Montipon. Ayan, may galap shout out po. Muy bien, di ba? Ma'am Mirna, muy bien. Oy, mga naririnig ko lang yan. Actually dati mga kababayan, yung lolo at lolo ko kasi sa Zamboanga. Nakatira kasi kami nung medyo hindi pa naghiwalay yung mama at papa ko. Siguro 5 years old ako. Diyan kami sa may General's Village, no, sa Zamboanga malapit sa airport. So yun po yun mga kababayan, yung rason, daming prostitute sa Metro Walk, sabi ni Ma'am Chris Subil, which is totoo naman. 'Di ba? Which is totoo. Jello Frugoso, Italian yun, Kent. Italian ba yun? Ayan, Little Hill pala dyan, sugal, babae, inom nandyan. Oo, mamulit lahat nandyan. Oo, sabi ko nga sa inyo, watching here in Barcelona. Ayun, Ma'am Mirna. Buenas noches, buenas dias, basta buenas tayong lahat. Kaya sa totoo lang mga kababayan, yan isa sa rason na galit si Chavit kasi pinigilan niya. Pero ngayon mga kababayan, akala niya siguro matinag si PBBM. So hindi po natitinag, no? Early 2000 kasi itinayo yan. Mga kababayan, itong Metro Walk na yan. Ang problema, ito po siya ngayon. Ayan, sinira na. Hasta luego. Ayan, wasak na po siya. Mga kababayan. Sinira na po at ayan. Binakbak na po, no? Na-demolish na. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas dias. Buenas malas. Chavit. Laking pera na tapon. Malaking pera. Pero bawing-bawi na siya dyan, mamulait. Bawing-bawi na si Chavit dyan. Kasi year 2000 pa tinayo. Yan, ilang ano na yan eh. Ilang dekada na yung nakatayo dyan. Ilan na ang kinita niya dyan. Yung upa pa lang nung mga ano dyan, yung umupa pa lang, no? Ng pwesto. Kasi may pwesto yan eh. Actually mga kababayan, more on mga nangupahan dyan, kainan, restaurant, resto bar, or bar. Na which is, hindi siya pagmamay-ari ni Chavit. Ang pagmamay-ari ni Chavit ay yung building na pinaupahan niya. At di ko lang din alam, baka may mga ano din siya dyan, no? May mga pwesto din siya. 'Di ba? So, medyo mabigat nga, no, mga kababayan, kaya isa sa rason na one time, big time rally. 'di ba?
Ma'am Sara Madrona, nakatira ka pala sa Zamboanga, Kent? Oo, nakatira ako, ma'am. Diyos ko naman. Oo, naikot ko yung buong Zamboanga City. Oy, napunta pa gani ko upuan, kaning ni ang pagadian, napunta ko og kaning ni ang napunta ko og tawag dito sa Buog, napunta ko og kaning Liloy, napunta ko og kaning ni ang Sindangan, di ba? Napunta ko og Shari, no? Napunta ko og kaning ni ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City. Naabot pa gani kog Lanao, ma'am. Ikot ra man gud na gud. Ikot ra man gud na Lanao, Zamboanga. BFF ni Manny Pacquiao si Chavit. Oo, di ba? Sabi ni Sir Kenry, traveler ka pala, Kent. Hindi, sir. Maliit lang kasi yung Zamboanga City. Street lang yan eh. Papunta kay Halusos, papunta kay Climaco. Actually, itong Mindanao, ito, bigyan ko kayo ng trivia ha. Itong Mindanao, may balwarti-balwarti yan. Katulad kay Chavit, di ba? Ang Ilocos Sur, kay Chavit, balwarti niya yan. Ilocos Norte sa mga Marcos. Sa Mindanao naman, pag sinabi mong Lanao, mga Dimapuro dyan. Dimapuro, Lanao. Kapag sinabi mong Davao City, mga Duterte yan. Pag Cagayan de Oro, ayan yung mga barbers yan. Tapos pagdating mo ng Siargao or Surigao, yan, mga ano yan, tawag dito, Pimintel. Mga Pimintel yan dyan. Tapos pagdating mo ng Davao del Norte, yan, mga ano yan dyan, tawag doon, Alvarez. No? Pagdating mo ng Usamis, yan, mga Paruhinog yan dyan, mga Usamis. Sa Usamis banda. Tapos pagdating mo naman ng sa Misamis Occidental, ayan, mga ano yan dyan, tawag doon, nakalimutan ko eh. Basta nakalimutan ko na. Tapos pagdating mo ng Dapitan City, ayan mga Halushus yan. Pagdating mo ng Zamboanga City, ayan mga Climaco yan dyan. Balwa-balwarte kasi mga teritoryo yan. Kaya, pagdating mo ng Davao Oriental, ayan, Dayang Hirang. Yun mga kababayan. Mga balwa-balwarte yan. Kaya nga, di ba, magugulat kayo. Pagdating yun naman ng Iloilo, ayan, mga Ampatuan, di ba? Maguindanao yun. Mga Ampatuan, Maguindanao, mga Magundadato, yan. Tapos pagdating mo ng Pampanga, mga Arroyo, di ba? Pagdating mo ng Lipa, yan, mga Recto. Tapos pagdating mo ng Cavite, ito na, mga Rimulya, mga Rebilla, Barsaga, di ba? Talintadong Pinoy kaki. Tapos pagdating mo naman dito ng Makati, mga Binay. Pagdating mo ng San Juan, mga Estrada, mga Zamora. Tapos pagdating mo ng Taguig, mga ano yan, Cayetano, di ba? Pagdating mo na Antique, ayan, yung nanay ni Libeste, si Ligarda. Di ba? Pagdating mo Paranaque, yang si ano yan, pangalan niyang ano diyan, mga taga Paranaque, si Edwin ano ba 'yon? Basta nakalimutan ko. Tapos pagdating mo ng dito bandang Antipolo, Rizal, Binangunan, mga Inares, 'di ba? Mga Javier. Tapos pagdating mo ng Plaza, 'di ba? Agusan, Amante, mga ganyan yan, mga Abalos o Olivares, 'di ba? Ganyan yan mga kababayan, may mga balwa-balwarte yan. Kaya sabi ko sa inyo, mga pangalan na lang yan, namatay na lang yung mga lolo't lola ko, yung mga baluarte, sinunod na ng apo, ng pamangkin, ng anak, walang katapusan, mahirap pa rin yung lugar. Ay, Diyos ko, territory, political house, yes! Manila, kamay na bakal, yan, mga ano yan, dati ang Manila, mga ano yan dyan iba-iba kasi ang Maynila, may Lacson, di ba? Ngayon, si Dumagoso na, si Isko, dati mga Lacuna, di ba? Mahal kong Maynila, di ba? Si yung nagdadamit, Atienza, mga sa Isabela, mga Chinese yan dyan. Pagdating mo naman ng Tarlac, Nueva Ecija, Baguio, alam mo na. Yeah? So, ganun yun mga kababayan. So, yung sunod, eto. Ano yung sunod, Ken? Ito yung pangatlo. Dito tayo kay Bato de la Rosa. Makati, Yabot, ayan, Binay.